Safe ang Davao City kasi, halimbawa, katulad ko, nagninegosyo dito, dahil yung krimen dito is maliit ang percent sa krimen dahil sa mga patakaran at plataforma ng mga Duterte. Kahit is oras na ng gabi, ligtas ang mga babae dito sa Davao City maglakad kasi ang mga Duterte ang nakaupo sa posisyon. Sapagat ang Davao City ay zero criminality, ang peace and order ay maaasahan. Kaya naman, lahat ng tao nagtitiwala kapag Davao City ang patutunguhan dahil po sa mabuting pamamaraan at ginagampanan ng mga local government official sa pangunguna ng mga Duterte. Bagan ang mayor nga akong nagian, nahimong mayor din sa Davao. Nataw mo ko sa 1967. Ang mayor lang yun nga akong biliban nga, nakalinaw yun. Wala yun ang mga bahin sa droga, na-control yun. Yang malinaw ng Davao, maglakaw-lakaw tabi sa Davao. Mga babae, dili ta mahadlok kay safety gyud kay ang Davao. Ako po ay taga Leyte. Ako po ay nanirahan po dito sa Davao for 10 years. At sa tanan pong napuntahan kong lugar dito po sa Pilipinas. Dito lang po sa Davao na naramdaman ko nga ako'y safe at ligtas at ako po'y masaya. Dito po ko natagpuan nga ang hinanap ko na parang feel at home ko. Ayon sa Numbeo Southeast Asia Safety Index 2023, ang Davao City ay pumapangalawa sa talaan nito bilang safest city sa rehiyon na may 70.4 safety index. Naniniwala naman si Davao City Councilor Tek Ocampo na kaya may respeto ang mga residente at mga bumibisita sa Davao City ay dahil na rin sa political will ng mga nakaupo na leader ng syudad, ang mga Duterte. At kahit pa nagkaroon ng regulon kamakailan sa mga namumuno sa PNP Region 11, ay hindi anya ito magiging hadlang upang mapanatili ng Davao City ang status nito bilang safest city. Sa usaping law and order, Davao City really is sentro ito ng Mindanao. Kumbaga, this is where both good and the bad meet sometimes. Yung mga hindi masyadong mabubuting tao na nasa ibang lugar sa Mindanao, dito pupunta sa Davao, even themselves feel safe here. Even the bad people in some other places come to Davao, convert to Davao because they feel safe here. Ibig sabihin, respeto sila sa mga otoridad, sa mga leadership dito. Pag nandito sila sa Davao, wala nang gugulo. Congressman Jing, ito na. Hindi tumutugma ang naging desisyon ng Philippine National Police, ng DILG at ni Marcos Jr. na ipalusob sa Combat Action Force ng PNP na SAF ang mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ, sinaktan at sinaktan ang mga sibilyan, bata, kababaihan, sinira ang mga private properties at sinalaula ang mga worship compounds na ito. Kung ikukumpara sa ulat balita na ito na nakita natin, very peaceful, very stable, at tinanggap ng taong bayan. Ngayon, I for one can attest to that. Yes, Congressman Jing. And pangalawa, maliban sa paglusob ng mahigit 2 batalyon ng mga pang-combat force ng SAP, tinanggalan ng authority ang mayor sa police. Hindi siya nirespeto, tinanggalan ang city director niya, ang mga chief of police ng mga stations sa Davao City Police, tinanggal lahat ito. At ngayon, lumilipad ang mga Reaper drones, military-grade drones. May mga presensya openly ng foreign troops, Congressman Paras, ng mga American troops na nasa Davao City. At lumalabas ngayon na parabagang ipinapakita na ang Davao is under control ng isang estado na pang-pulis o pang-martial law at hindi na kinikilala ang ganong ulat na walang pangangailangan sa ganitong excessive and abusive deployment of coercive apparatus of the state. Paano mo na-reconcile ito, Congressman, na even ang mga Amerikanong sundalo nagde-display sa Davao City, nagpapalipad ng mga intelligence support equipment, mga Reaper drones, at parang walang pwedeng sumita sa kanila at hindi na kinikilala ang otoridad ng pamahalaan sa Davao City. Congressman. Para sa akin, ka-Eric, this is really an overkill. Apart from that, parang masyadong ginagwardyahan nila ang mga Duterte. I don't know for what reason, natakot sila. Kaya nga ako, I'm so worried now with all these people
We don't know. Among these so-called police deployment, itong mga Americans, itong mga we don't know. Kasi wala naman tayong way of knowing kung anong klaseng mga tao ito and so on. I'm so worried now for the life of President Duterte. Bakit po? Malay mo, baka mamaya galit na galit sila dyan. Alam nila na with the presence of Duterte, he can be the rallying point for the people, no, against the kabulastugan nitong gobyerno. Lalo na ng Amerikana nangingialam ngayon. Baka mamaya ipa-assassinate yan. O baka preliminary ito sa isagawa nilang bigla na lang ilalabas nila yung ICC decision at nandyan na yung mga Amerikano at huhulihin si PRRD. We don't know. Kaya ako po, mga kababayan, nananawagan ako sa mga kababayan natin sa Davao. Magkaisa kayo at bantayan nyo, protektahan nyo si President Duterte. Magandang panawagan yan. Diyan, Huwag kayong pumayag na kung ano-anong gagawin nila kay PRRD dyan, mga kababayan. Congressman Jing,